Nawala ng tao sa NAIA Terminal 3 simula kanina tanghali dahil sa mga kanseladong biyahe ng eroplano. Umabot na sa 162 flights sa NAIA Terminal 3 ang sinuspinde dahil sa bagyong Yolanda. Hindi naman gaanong marami ang mga stranded na pasahero sa airport. Ayon kasi sa mga airline, naabisuhan daw nila ng maaga ang mga pasahero tungkol sa kanselasyon ng biyahe. Maaari naman magpa-rebook ng flight sa loob ng 30 araw o kumuha ng full refund kung gugustuhin. Mahigit 2,000 pasahero naman ang stranded sa mga pantalan sa bansa ayon sa Philippine Coast Guard. Stranded din ang mahigit 50 vessel, 500 rolling cargo at 50 bangka. Pinakamaraming stranded na pasahero sa probinsya ng Sorsogon na daanan papuntang Visayas. Maigting namang binabantayan ng PCG ang mga maliliit na fishing vessel para pigilang maglayag ang mga ito. Naghanda na rin ang mga rubber boat ang PCG na maaaring gamitin sa rescue kapag may baha. Naka-full alert ang iba't ibang ahensya ng gobyerno para sa pinsalang hatid ng Super Typhoon Yolanda. Ayon kay Presidential Communications Operations Office Secretary Herminio Coloma Jr. Ang Department of Social Welfare and Development itinaas na sa 53.24 million pesos ang karagdagang pondo para sa relief operations. Nakatutok na rin ang Department of Health para sa pangangailangang medikal ng mga mamamayan. Sinabi rin ni Coloma na patuloy ang pagbabantay sa mga dam para maagapan ang inaasahang mga pag-apaw ng tubig. Dagdag pa niya, puspusan na rin ang pagkukumpuni ng National Grid Corporation para agad maibalik ang serbisyo ng kuryente sa ilang probinsya. Kahapon, sinabi ni Pangulong Noynoy Aquino na sana'y magtulungan ang mga Pilipino para malagpasan ang sakunang ito. Marami na po tayong pinagdaanan sa taong ito. Tulungan na po sana natin at huwag nang pahirapan ang ating mga Disaster Risk Reduction and Management Councils at ang kanilang mga personnel. Gaya po na lagi, alam nating walang bagyong maaaring magpaluhod sa Pilipino kung tayo'y magbabayanihan. Iba pang mabilis na balita at impormasyon sa pagbabalik ng News TV Quick Response Team.